Nahanap na po ang bride-to-be na magtatugtong linggong nawawala. Nasa Pangasinan lang daw siya at naglakad-lakad. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nagkita na ba si Shera Dewan at kanyang pamilya? May unbook, ito yung magiging Happy New Year ng pamilya ni Shera Dewan matapos kang kumpirmahin kanina na nasa Pangasinan nga ito at nakita na, 9:30 ng gabi, sinasabing ibiniyaya na ito papunta rito sa Quezon City para ma-meet ang kanyang pamilya. Pero bago yan, ay maraming kontrobersya nga na nangyari. Sa initial na interview nga ni Shera Dewan, sinabi niya na hindi siya sumakay ng bus, sumakay siya ng UV Express. Noong December 10 na siya inawala at isang lalaki raw ang tumutok ng patalim sa kanya at siya raw ay nawala ng malay at nagising sa isang madilim na lugar. At hindi malinaw doon sa kanyang mga kwento at pattern ng kanyang kwento kung paano siya nakatakas at paano siya napunta sa Pangasinan. Kaya ito ay iimbestigahan ng QCPD at aalamin nila yung mental health nga ni Shera. Nakapantulog at walang suot na salamin. Ganito natagpuan ang missing bride-to-be na si Shera Dewan sa bahay ng Sison, Pangasinan. Kasama ang QCPD, sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes. Highway yung dinanan mo dito? Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa cellphone. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Sa December 14 sana ikakasal sina Shera at Mark R.J. December 10 na magpaalam si Shera na bibili ng sapatos sa Fairview, Quezon City para sa kasal. Pero hindi na siya nakabalik. Buong bansa ang sumubaybay sa missing bride. Nahuling nahagip ng CCTV na sumakay ng bus. Marami espekulasyon ang kanyang pagkawala. Itinuring pa ngang person of interest ang kanyang groom. Nag-alok pa nga ang pamilya ng 150,000 pesos sa mga pagtuturo sa missing bride. Matapos matunton, nakausap ng News 5 ang pamilya ni Shera. Kwento ng tatay niya, tumawag ang bride-to-be sa kanyang kuya kaninang alas 8 ng umaga. Ipinaalam niyang buhay siya at nasa Pangasinan. Halos umiyak sa tuwa ang ina ni Shera dahil hindi na raw nila inaasahan na makikita ang nawawalang anak bago magbagong taon. Naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula pa ng Pasko. Hindi ako nakalimot na sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin noong December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi kausapin ko ba para akong baliw. Sana anak, umuwi ka na. Kwento ni Shera sa kanyang pamilya. Mula December 10, naglakad-lakad siya. Hindi raw niya alam kung saan papunta. Tuliro at hindi niya raw maintindihan na nangyayari hanggang sumakay raw siya ng bus Pangasinan. Doon daw siya naglakad hanggang sa nakilala ng isang rider. Mistulang palaboy na raw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad. Agad pumunta sa QCPD station ng pamilya ni Shera para i-report na nakita na ito ng isang rider sa Sison, Pangasinan. Parang sabog na yung yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng tinurn over siya sa barangay. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po, hinanap namin December 10 pa, nawawala siya hanggang umabot ng Pasko, wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Kung saan ba, stress ba sir? Nagpapasalamat ako sa inyo na ito yung gift niyo sa amin bagong taon. Nakatak nang iuwi sa kanilang bahay sa Quezon City si Shera. Matutuloy pa ba ang naudlot na kasal? Ayon sa kanyang pamilya, uunahin muna nila ang kondisyon ni Shera at ipagagamot daw ito. Humiling din ng privacy ang pamilya. Ang tiyak sa ngayon, kompleto ang pamilya sa medianoche. Isang magandang panimula para sa bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Alam mo, may unbook sa ngayon naganda nga yung nanay ni Shera ng paboritong ulam na sinigang para nga dumating nga lang medyo delay dahil 9:30 pa nga umalis at ilang oras mula Sison, Pangasinan patungo rito sa Quezon City. Sabi ng QCPD Station 5 hindi na idadaan sa kanila dahil nagkaroon na ng initial investigation doon sa PNP Sison, Pangasinan at kanina nga yung sinabi kong information na siya ay sumakay ng UV Express at ito nga ay maaaring kaso ng abduction ay iimbestigahan pa ng QCPD pero sa ngayon ay
ay pagpapahingain muna siya at bukas ay dadali naman siya sa isang ospital para ipa-check up ng QCPD para naman sa kanyang mental health. Saka na lang siya muling iimbestigahan para naman magtugma-tugma yung kwento niya kung bakit siya umalis. Kanina rin sa press con, sinabi ng QCPD na ito ay hindi first time na nawala sa kanilang bahay, at ito yung minsan ding umalis base na rin sa kwento ng isa sa mga kaibigan niya. Pero kinausap natin yung tatay kanina ni Shera at hindi niya makumpirma yung kwento na una itong umalis. Para sa kanila, noong December 10 lamang ito nawala. Bokmean. Well, Gary, konting tanong lang kasi medyo may mga ilang detalye na parang hindi nagtutugma at least dun sa initial na pagkakakwento. Kasi nabanggit mo nga na tila merong tumutok sa kanya ng patalim at nagising na lang siya sa isang madilim na lugar. But on the other hand naman, may kwento naman siya na sumakay siya ng UB Express, sumakay siya ng bus at nagpunta siya ng Pangasinan. So sa huli, ano po ba ito? Ito ba'y voluntaryo siya kusang nagpunta sa ibang lugar o siya'y dinampot at pinilit pumunta sa ibang lugar? Bok noong December 10, bago siya umalis, pupunta siya sa isang mall para makarating doon mula rito sa bahay nila sa Quezon City, ay sumakay nga siya ng UV Express. At doon na nga raw nangyari yung pagtutok ng patalim at pagtakip ng kanyang bibig at nawalan daw siya ng malay. Ito yung first statement na sinabi sa atin ng QCPD Station 5 na inisyal na nag-imbestiga sa kanya nung una siyang nakita at dinala dun sa Season Pangasinan. At tapos nito ay naputol yung statement niya dahil pa iba-iba na nga. Kaya yung QCPD hindi naman talaga ina-accept kaagad yung ganong statement unless talagang ito ay pirmahan niya at ito ay talagang ilatag niya ng maayos. Pero sa state nga ng kondisyon niya ngayon na pabago-bago yung kanyang statement at tila tuliro at tila wala sa sarili, mas minabuti nga ng QCPD na pagpahingain muna ito, bigyan ng pagkakataon na magamot bago nila kuhanan ng official statement kung ito nga ay kaso ng abduction o ito ay kaso ng paglalares lamang sa kanilang tahanan. Bo. Gary, alam ko sabi mo nga medyo malabo pa yung mga sagot niya, but by any chance nung siya ay nagbigay ng statement kanina, ano yung napakabigat na dahilan para hindi siya makarating sa sarili niyang kasal? What's her impression about this? Hindi biro na hindi makarating sa sariling kasal. Alam mo, Mayan, tinanong ko yan sa tatay niya kanina. Tinanong ko ba ito ba financial? At ang sabi naman ng tatay niya ay maayos naman na yung schedule ng kasal nila. Wala silang bayarin na poproblemahin dahil na plano na nito matagal na. Hindi nila iniisip na dahil ito sa kasal, kundi ito ay dahil sa personal na problema na hindi pa nila nalalaman kung bakit, kung ano yung problema na dinadala ng kanilang anak. At bigla na lang ito nawala sa sarili, naglakad at natagpuan nga sa Pangasinan. Mayan. Okay, Bok, pahabol lang. Kasi 19 days it's the 29th already of December, December just ata siya nawala. So 19 days, halos 3 linggo na nawala siya. Hindi lang siya 1 o 2 araw eh. So ingat, pansingan natin na iba na yung damit niya, iba rin daw yung buhok niya, tapos ayun, were they able, nakapantulog, were they able to find out, were the police able to find out kung sino ang kumupkop sa kanya kung sakali? Bok, sabi kasi sa kwento, madaling araw nakita ito ng isang rider na naglalakad sa highway. Namukhaan ito na kilala niya yung mukha dahil nga rin sa pagkalat na mukha nito sa SOCMED, social media. At kinausap niya to, tinanong niya. At tandaan natin, may reward money na 150,000 na sinasabi para lang matagpuan ito. At para makumpirma kung siya nga ito, dahil nga mukha na siyang taong grasa kalalakad niya at halos 3 linggo na siya, atang di naliligo o nagpapalit ng damit, dinala ito ng rider sa barangay at doon na raw ito pinalitan ng damit at naligo at inayusan, pinakain para naman mahimasmasan. At sinasabi nga ng QCPD kung sino yung unang nakakita at nag-report, maaaring siya ay mabigyan ng reward at base kung matutuloy nga yung reward na ibibigay sa kanya. Pero sa ngayon, kaya nakikita natin siya, nakadamit na siya ng iba dahil naliguan na siya, nalinisan na siya bago siya dinala sa presinto ng Season Pangasinan. Bok. Short na lang, Gary. So, wala talagang kumupkop sa kanya. Seems like for the 3 weeks, talagang laboy-laboy lang siya?
Tama kami, bali sa kwento niya, laboy-laboy siya, lakad siya ng lakad. Hindi niya rin nga alam kung nasa Pangasinan siya o nasa ang lugar siya. Kasi base sa information, bumaba siya ng bus, ibinaba siya, at naglakad siya na naglakad. Pero nga doon sa information na yon, inahanap nga ng QCPD sa record ng mga bus station kung sumakay nga siya ng bus, wala silang makitang record. Kaya tinanong nga nila at doon nga lumitaw yung storya na sumakay pala siya ng UV Express. Pero paano siya nakasakay ng bus at paano siya nakakawala, sinasabi niyang nag-abduct sa kanya, ay hindi talaga malinaw yung mga kwento na yan. Kaya aayusin pa ng QCPD yung mga impormasyon na yan kapag medyo nahimasmasan na siya at naipatingin na sa isang doktor. Mayan. Okay, Bok, huling-huli na talaga to. Huling-huli. Promise. Kasi ang nakuha ko sa iyo pati mga pulis naguguluhan at may mga inconsistency sa kanyang mga kwento at medyo pabago-bago ng kaunti mga kwento. And of course, we understand that dahil medyo traumatic na experience niya. Pero I'm also wondering, ano yung tingin ng mga pulis? Are they treating this as a criminal case at this point, or are they treating this as parang isang tao lang na nagkaroon ng problema at nag-time off? In other words, sila ba'y nag-iimbestiga ng kasong kriminal? O ito ba'y sa kanilang pananaw kailangan ng konting pahinga? Bok, sa amin ng hepe ng QCPD Station 5, kapag ito na mas nakuha na ng official statement at ito ay napirmahan niya at ito'y talagang sinalaysay niya ng maayos. At pag lumitaw na abduction, seryoso nila itong ireresolba at aalamin kung sino yung nag-abduct at bakit siya kailangan malagay sa kaso ng abduction at bakit kailangan siyang kunin ng mga oras na yon. Pero kung ito ay dahil lamang sa mental health niya, ang gagawin lang ng QCPD ay tulungan siyang maipagamot at maibalik ng maayos ang kanyang normal na pamumuhay. At kung sa mga kababayan naman natin nagtatanong kung kamusta, kung ang kasal dahil naka-schedule, hindi muna ito pag-uusapan sa ngayon dahil sa ngayon ang focus ng pamilya, mabigyan sila ng privacy at higit sa lahat ay makapagpahinga yung kanilang anak. Bok. Right. Maraming salamat sa iyong report, Gary De Leon.